Hi mga ka-inspired! Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase or availed na passport invitation na naman na ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay turquoise. So ito po ay printed or assembled na passport invitation. So hindi lang po layout yung ipapakita ko sa inyo for today's video. Yung client ko na nagpagawa nitong passport invitation na may color motif na turquoise ay wala dito sa Pilipinas nung mga panahong iyan na nagpagawa sila sa akin. Kaya gusto muna nilang makita yung assembled or printed na invitation nila bago sila mag-decide kung mag-order na nga ba sila sa akin ng maramihan na sets. Kaya meron akong in-upload or doon sa nakarang video in-upload ko kung paano ko ginawa yung sample na invitation nila. So maganda din yon na meron akong sample nung kanilang invitation para kung sakali na may mga magtatanong or gustong makakita ng mga assembled or printed invitations ko, ay meron akong may papakita sa kanila. Since wala pa ako nitong color motif na ganito, kaya nag-yes na ako for sample printing, pero hindi talaga ako gumagawa ng mga sample printing or yung mga sample na invitation or assembled na invitation kung hindi naman talaga kailangan. Kaya nung pinakita ko sa kanila yung assembled na invitation nila ay nag-yes kaagad sila at nagpagawa na sila ng maraming sets sa akin. Kaya ito, ginagawa ko na siya at yun yung ipapakita ko sa inyo for today's video. Kung hindi ako nagkakamali ay February pa lang nagpagawa na sa akin si ma'am ng layout nila, and then yung wedding naman nila ay sa month ng September. So maganda yung ganon na advance pa lang pinapagawa nyo na yung inyong layout para kung sakali na may mga kailangan pa kayong baguhin or kailangang ayusin doon sa inyong layout ay marami pa kayong oras para baguhin ito. Kaya kung magpapagawa kayo sa akin ng inyong invitation kahit matagal pa yung inyong wedding ay okay lang, magpagawa lang kayo dahil meron naman tayong mga free revisions for changes or mga corrections sa inyong invitation layouts kapag may mga kailangan pa tayong ayusin. Kapag nagpagawa pala kayo sa akin ng inyong passport wedding invitation ay hindi lang mismo yung passport at yung boarding pass yung ibibigay ko sa inyo or yung matatanggap ninyo dahil meron na rin itong belt at meron na rin itong customized envelope na kasama nung inyong invitation. So set na talaga siya na matatanggap ninyo at ready nyo na siya na ibigay or ipamigay sa inyong mga guests, sa inyong mga principal or secondary sponsors. So sa mga oras na ito ay naiprint ko na yung kanilang invitation, which is yung pinakaharap at saka syempre yung dun sa loob ng ating invitation, and nalagyan ko na rin siya ng leather texture na laminating film at ito ay nilalaminate ko na siya para mas didikit talaga yung film na nilagay ko doon sa kanilang invitation. So hindi ko na ipinakita dito yung buong process kung paano ko ginawa yung kanilang passport invitation since hindi lang naman ito yung video ko na gumagawa ko ng assembled or printed na passport invitation, at meron din naman akong in-upload dito ng tutorial kung paano gumawa ng passport invitation. So kung naghahanap kayo ng step-by-step tutorial kung paano gumawa ng passport wedding invitation ay panoorin nyo na lang, ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link para doon na kayo mismo pupunta sa video kung paano ko ginawa yung step-by-step tutorial ng passport wedding invitation. Sobrang tagal na nung video na yon, and kung gusto ninyo ng bagong video or bagong tutorial kung paano gawin itong passport invitation, i-comment nyo lang dyan sa baba at of course gagawa tayo ng panibagong tutorial nito. Pero hindi lamang passport wedding invitation yung tutorial na meron tayo dahil meron din tayong ibang type ng invitation na pwede ninyong gayahin tulad na lang ng sliding invitation or ng geometric flip invitation or kung ano pang klase ng invitation ay meron tayo dito, and of course yung iba naman ay nasa plan ko na, nakalista na yon, nagagawan ko ng tutorial para may ibang option pa kayo or may ibang choices pa kayo kung sakaling nahihirapan kayong pumili kung ano yung gusto ninyong gamitin para
sa inyong event. Pero ang focus muna natin for today's video ay yung paggawa ko nitong passport wedding invitation na may color motif na turquoise. So sa mga oras na ito ay na-fold ko na yung pinaka-insert ng ating passport wedding invitation or yung tinatawag natin na leaves or pages. And then na-fold ko na din yung pinakalabas ng passport invitation. And ito naman ay ginagawa ko, ina-assemble ko na yung pinaka-customized na envelope, which is yung paglalagyan mismo ng passport invitation kapag nailagay na yung boarding pass at kapag nalagyan na rin siya ng belt. So ito yung customized na envelope nila. So ang gusto ni ma'am or yung ni-request niya dyan ay full print yung pinakalabas ng kanilang envelope. Para po sa mga nagtatanong or sa mga magtatanong tungkol sa exclusive na envelope, yan po ay hindi ko po pinapa-avail or hindi ko po siya binibenta as layout. Kasi may mga nagtatanong po sa akin kung magkano daw ba yung offer ko nitong envelope. Pero pasensya po dahil exclusive lang po talaga siya para sa mga mag-a-avail po sa akin ng printed or assembled na passport invitation. Para at least kahit dyan man lang sa envelope ay may maibigay ako na exclusive para sa mga mag-a-avail lang sa akin ng mga assembled or printed invitations. Kaya hindi ko po talaga siya i-offer as layout. So ayan, sa mga nagtatanong po at sa mga magtatanong pa tungkol dito sa envelope na ito ay hindi ko po siya ibebenta. Para lamang po ito sa mga mag-a-avail or magpo-purchase sa akin ng passport or printed passport wedding invitation. At isa pa po pala ay hindi po ako gagawa ng tutorial kung paano ko po siya ginagawa, para as in exclusive lang po talaga siya para sa mga mag-a-avail ng printed na invitation. So pasensya na po talaga, pero ayun po talaga yung unique ko na pwede kong i-offer sa mga mag-a-avail ng printed invitations. Pero don't worry po dahil meron naman po akong tinuro or tutorial dito kung paano gumawa naman po ng ibang klase ng envelope na pwede ninyong paglagyan ng inyong passport wedding invitation. So sobrang dali lang po nun dahil wala na po kayong kailangan na i-print, as in assembled na po kaagad siya, or yung measurement na lang yung kailangan ninyong gawin para ma-assemble na po siya. So sobrang dali lang nun, kaya ilalagay ko na lang din dito sa description box yung link para kung naghahanap kayo ng pwede ninyong paglagyan ng inyong passport wedding invitation ay may magawa kayo para dito. At ang ginagawa ko na ngayon ay ni-stapler ko na yung pinaka-front ng invitation or ng passport kasama nung insert or yung tinatawag natin na leaves or pages para magmukha na talaga siyang passport na invitation. So ayan, natapos ko na siya. At ngayon naman, ang gagawin ko na ay pagsasamahin ko na yung boarding pass at lalagyan ko na rin ng belt na ginawa ko para mag-close yung invitation at hindi matatanggal yung boarding pass na nilagay. At syempre, bago ko ilagay yung mga yan, ay chine-check ko muna kung tama nga ba yung nailagay kong leaves, kung hindi nga ba baliktad, at of course, kung maayos din yung pagkakalagay ng stapler, at pati na rin yung pag-cut or yung sa edges ng invitation, kung pantay nga ba siya. As in, chine-check ko silang lahat bago ko talaga tuluyan na ilagay na doon sa customized na envelope, dahil kapag nailagay na doon sa envelope, of course, hindi na siya ma-check isa-isa. At dahil natapos ko nang i-check lahat ng invitations and of course, yung boarding pass at na-sealed ko na din siya using yung belt, ayan, nilalagay ko na siya ngayon sa customized na envelope. Yan kasi yung request ni ma'am na ilagay na yung mga invitations dyan sa envelope. Pero usually guys, ang ginagawa ko po talaga ay nakaseparate yung mga invitations, yung boarding pass, yung belt, pati yung customized envelope sa kadahilanan na kung halimbawa si client ay nagpagawa ng layout at meron siyang RSVP doon sa mismong passport invitation at doon na rin sa boarding pass, ay kailangan pa nila itong sulatan kung ilang guests yung kailangan nilang i-invite sa bawat family or kung sino man yung pagbibigyan nila ng invitation. So, yun yung purpose kung bakit sineseparate ko isa-isa yung mga invitation sa boarding pass or sa envelope, ganyan. Pero si ma'am ni-request niya na gusto na niyang makita ng buo yung invitation nila, kaya nilagay ko na mismo yung passport invitation, yung boarding pass doon sa envelope nila. Pero
yung ribbon nila dito ay naka-separate para sila na lang magre-ribbon at hindi na nila kailangan tanggalin doon sa mismong invitation. At ayan, ginugupit ko na yung ribbon na gagamitin doon sa pinakalabas ng invitation nila. So, pagkatapos niyan ay ilalagay ko na lahat ng invitation nila sa box para ready to send na siya. So again, thank you so much ma'am for trusting Inspired by Cassie.